Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan naman ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang paghuhubad ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito rin, Kalbaryo naman, pinili ng mga hunghaang kay Kristong pagpapakuan. Ang Golgota kung tulingan ng mga Hebreo. Ang ano'y nang dumating na ang mananakop sa tala sa lupa nilang taga. Hinubaran kapag daka ninyo mga palamara. Sa paghubad miyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng anta sa di kawasang hirap sa pagpaknit nga sa suga. Hindi na namang nasalang sugat niya sa katawan. Ang ako'y ano lamang, masaulang inanitan, ang dugo ay naglalapang. Marikit, walang kibot, walang imik, nagbabatat, nagtitis, nang di mamagkanong sakit dahil sa tawo. Sa mabuang matapos itong ating pong Diyos ay ang parasiyas. Nagmunukalang tibubas ng ibang gawin kay Jesus. Nang minsan ang papatayin sino man ang ng matagalan ay paiinumin naman ng alak na mineral. At nang lalo pang maghirap ang matiting Mesiyas ay kanilang idinagdag doon sa mira at alak ang apdong lubhang masaklap. At pinainom na naman yung mga tampalasan, di rin lumagok munti man. Nang malubos na tunay ang kaniyang kahirapan. Yung sabi at tadhana ni San Mateong nagwika, sa di umiinom na kusa, si Jesus ay alipala sa krus nga ipinahiga. Mabutasan na nila ang pahalang at paripa. Ibinabaw kapag daka ang kaliwang kamay niya, siyang pinakuang una. Nang kanilang isusunod ang kanang kamay
ay di sa man umabot. Doon sa butas ng krus na pagpapako at kapos. Pagdaka ay binatak niyong mga taong uslak hanggang pumantay sa butas. Kasu-kasuan ay nalingsad sa lakas ng pagkabatak. Ano pa't hindi tumugat yung mga balakiyot hanggang hindi nga umabot ang kanang kamay ni Jesus doon sa butas ng krus. Ang hindi magaso ng puong si Hesus Kristo, pinakuan naman dito ng mga layas at lilo. Ito naman ay tingnan mo. Ang dugong nananambulat, di masapat at mampat. Bahaang siyang katulad, sa lupa ay nagdaranak ang lumalabas sa sugaan. Ay naman ding tibubos itong ating puong Diyos na nabibitin sa krus. Kamay pa at 10 tuhod, di na niya maikilos. Lalong-lalo at mahigpit sa madlang hayop na ganit. Loob nga ng malulupit, batong buhay ang kaparis na di lumatat na hapis. Ang mapako ang matapos ang krus nga ay tinaob. Naparapa nga si Jesus. Ang mukha ay nasusubasob sa lupa at mga alabok. Yung mga pakong bakal na lumagpas sa likuran, binaluktot at sinalsal, pinupok at pinagtibay sa krus na pinagpakuan. Kapatid kong minamahal, aral ay ating tunghayan. Bawat ating kasalanan, Mabilang nalatay sa hindi katawan. mabilang nalatay kay Kristong katawan. Lagnat liping pagkagutom, kasalanan ng panahon. Pagtisan natin yaon, pakundagan na sa pasyon ni Jesus na ating puon. Aba, buhal-haling asal, mapagpawili sa layaw, ginhawa ang hangad lamang, walang laging katuwaan, di nahalinhan ng lumbay. Walang
ka man sa lupa na hindi mo na nagdukha ang mga layaw at tuwa. Dito'y pawang balintuna, alingaw-ngaw, palibhasa. Ano pa at pawang linsil, dayat hibong sinungaling, hinog mabuti sa tingin, hilaw kong pagmamalasing, nakahihirin kung kanin. Ikaw ay huwag panulos sa dilang tuwa at lugod ng katawan mong mairog. Kisap mata'y di mag-abot, nawawala't natatapos. Ano pa at pawang lihis, sukat nating ipanganib, solo pika at malupit, bibigan at walang bait, mga gaway di matuwid. Palibhasa'y taong hamak, ang gawa'y pawang linsad. Kaya ngayon ay ang dapat ng sakit at madlang hirap ni Jesus ay ikahabag. Ay ano'y sa mairaos, ang pagpapako kay Jesus, ay ang mga lilong loob, ibinangon na ang krus at kanilang itinulos. Ay may lang hukay, kanilang pagtitirikan. Ang krus ay iniuumang at kinadyot kapag kuwan, saka biglang binitiwan. Ano pa at si Hesukristo, naghirap, nagpanibago, ang kanyang tanang buto, nayugyug nganing totoo, nagkakaslot, katika. Pinakuha naman ang dalawang magnanakaw. Ano pa't pinag-itanan sa kaliwa at sa kanan, anaki makasalanan. Dito na nga ni natupad ang luha ni Isaías, na itong poong Mesiyas, iwawangkit itutulad sa dalawang taong usap. Et comen quis reputatus es San Lucas 22. Dito na nga. Nalubhaan ng
hirap at kasakitan, tumingala kapag kuwan, sa Diyos amang maalam, ito ang siyang Peter tinurang. dinitilis, nonenim siyon, quid passion, ama kong. Diyos nag-iiliwang, hingi ko po at hiling, ay iyo pong patawarin ang lahat ng taong taksil na nangagpako sa akin. Di nila namamalayan ang kanilang inasal. Walang loob kamuntiman, magdalita ka po naman, sila'y huwag pag-isipan. Nang ito'y maipangusap, araw ay tanghaling tapat, pawang nagsipang gilalas, dito sa ipinahayag ng paghingi niyang tawad. Nang ito'y may pangusap, araw ay tanghaling tapat, pawang nagsipang gilalas, dito sa pinahayag ng paghingi nilang tawad. At yaong ministrong apat na nagparipang nangahas, ay ang dami ng Mesiyas, na sa katawa'y hinubad, pinagbahaging nagkapat. At yaong ministrong apat na nagpatira pang nangahas, ay ang damit ng Mesiyas, na sa katawan hinubad, pinagbahaging nagkaapat. At yaong isang tunika, panakip sa balat niya, na walang aning kustura, habi ng kaniyang ina, bukod yaoy alintana. Ikinibong di inanong ng mga lilong Hudiyo, kung hatiin sayang kuno, ay pinagsugalan dito, dalhing buo ng Manalo. Kaya nga pinagsugalan yung tunikang marangal, ay ang palad na sinuman, siyang mag-arit magtangan at huwag ng pagtalunan. Ani San Juan sumulat, alin man ang magkapalad, yaoy siyang mag-ingat,
Lahat naman nagsitanggap ng nangyari nilang usap. Nagkatotoo ang sulit niyong propetang si David. Dito'y kamukha't kawangis, iyong sa unang inawit ng pagbubuk din ang damit. Di bisiron si vestimenta mea et super meam miseron sortem. Salmo 21 versikulo 19 ay nang Tapos ito, lumuklok ang mga lilo, nambaluti ang soldado, tumatanod ng totoo na sa pinakuang kordero. Ang iba, listang apat, ang nagsaysay, nagpahayag na si Pilato ay nagdagdag sa cross nitong Mesiyas ng isang rutulong sulat. Ang unang sulat ay ang pangalawa ay ene. Ang ikatlo naman ay ere. Ang ikapat ay kahulugan ay ganiri. Ang unang ay Jesus at ang ini Nazareno ay rinamay Rix na lubos. Ang sa hulit buntot ay hidyuram na puspa. Ang mga nagwika nito ay tatlong lahi sa mundo. Hebreo, Griego at Latino. Kung pagnunoy-noying totoo ang kahulugay ganito. Kung tatagaluging lubos ang wikang ito'y talos, ito anilang si Jesus, pagkatao'y Nazarenos, hari ng mga Hudyos. ito'y kaya utos naman ni Pilatong punong bayan, rotulong ipinalagay ay pag-ayop niyang tunay sa Hudiyong karamihan. Nang makita ang rutulo na parikit ni Pilato, sa ulunan nga ni Kristo, ang tanang mga Hudyo alipalay nagkagulo. Agad silang nagsilakad at kay Pilato'y humarap. Anila ay hindi dapat balatong po iyang sulat na inyong ipinaragdag. At kaya kami nagpilit na parito't lumapit nang inyo pong ipaalis, rotulong
kay Pilatong pasiya, wikang sagot sa kanila, di ko na mababago pa. Nasulat ay nasulat na, wala nang pagkakaiba. At bagamat katuwiran ang inyong pag-aapilan, ay di ko ipagagalaw. Hayo na at kayo'y manaw at di ko nga pakikinggan. Nalis na ang mga lilo, galit ay di mamagkano. Upasalay magot mago, sa hukom na kay Pilato nang di paayong totoo. Doon sa pagkabayubay ni Kristong nahihirapan, ay ang mga tampalasan, pagmura ay walang humpay, ngusuan na matlabian. Ang wika nilang pag-ayop, na kung hari kang tibobos, tunay na anak ng Diyos, magkalag ka at maghugos ng pako sa kuros. Kung ito'y iyong magawa, kami ay maniniwala. Ano pa at tinutuya, ay aniyay sulupi ka, ano't di ka magkawala. Di ba ikaw ang nagsaysay magwawalat ng simbahan? At kung masira mo naman, yayarin mo ring tunay sa loob ng 3 araw. Ang katawan mo panglilo, kaya ang di iligtas mo. Kung di mo magawa ito, sinungaling kang totoo, honghang malupit na tao. Ano pa't hindi maisip, pag-uroy ng malulupit, walang sawa ng paglait, ibinubunto ang galit sa poong kaibig-ibig. At kaya'y pinagitna nila ang puong dakila sa dalawang makuhila. Yaon daw pagpalibhasa at lubos nilang pagkutya. Na ang balang makakita si Jesus doon ipara, gayon ang taguri nila, kamukha rin at kapara ng dalawang palamaran. Sa dalawang mga lilo, ang sa kanan ay natuto
na binabanal ni Kristo. Aniya'y banal na tao, banayad at di magaso. At ang kawikaan niya kahimat binigyang dusa. Sa krus ay patayin pa. Hindi tawang palamara at wala munti mang sala. Kung kaya ginawa ito, kainggita at pangimbulo ng mga lilong Hudiyo, nang di panganlang si Kristo'y Diyos at banal na tao. Layo pa ng manalangin at marinig yung daing. Ang nagpako'y patawarin. Ginawa'y di nalilining, mulit-muli ang panimdim. Na ang kaniyang winika, tantong ito ay Diyos nga. Kaya't maganda ang nasa sa nagpakot ng anyaya. Ang ganti ay pagpapala. Mahangay ako'y dumaing, siya'y ating dalanginin, upang ako'y patawarin. Ang salakot gawang linsil, yamang siya'y maawain. Ang aral ay isinulat, dito'y ating mamamalas, ay aba ng aming palad. Naway kami ay mapatawad sa kasalanang mabibigat. Ito ang titingnang nawa ng matapang at gahasa, mapagtanim sa kapwa, di gumantit, ayaw nga mapangganlang siya't dusta. Kung hangkat walang tuto, mapagpalalong totoo. Sa Panginoon mong ito, bago'y malupit kang tao, walang halagang ganon. Kung gayon ang iyong tika, tantong nagkakamali ka. Ang mababa ay maganda, siyang ikagiginhawa, may puri at may buhay pa. At ano ang gayong damdam sa taong mapagmatapang?
ang kahahangganan. Pawang hirap kasakitan ang monsing kong makaraan. Pagpapahirap at sakit, hiya't sising di mo muntik, at panganib ng panganib, lalo kong salay malupit ang lahat ay umiit. At huwag kang maglililo sa iyong kapwa-tao, para ng hayop sa damo. Ngayon sa oras na ito, kamahalay, ayunan mo. Sa iyo ay isinangkap ang karamdam at potensyas. Katawan mo ay malakas, na ibigin ka ng lahat, ano't sa hayop tumulad. Wala ka nang makabagay, bait mo ay magkatimbang. Malas ka mat matapang, lagnat sakit bulinya nang sa'yo'y makabubuwang. Doon mo mapagkuro-kuro ang iyong pagkapalalo, na walang kahalong biro, para pang kahoy na tuyo kapag karakay magugupo. Kung mamamatay ka na nga, magayupapat manglata. Sa aba mo ngang sa aba, malakas ka mat balita, dai ka nang mahihina. Itong kapangahasan mo, kaiinggitan walang tuto. Tuwin ay sa pagtatalo, para kang hayop na gago, sa puy ka isusugbo. Ang gawin mong katampatan, ang loob na kababaan, na malinis at mahusay. Huwag kang palatungayaw sa Diyos na alang-ala. Hindi at ang naisip mo, kung ika'y makipagtalo, baka pintasang ka aniyo, maturang duwag sa tao, palamarat walang apdo. Tuwin ay ang ginagawa, maghapong gala-gala, balang makita sa lupa, magkakamit upasala sa matatabil mong dila. Lahat ay nagsasaliksik,
niyong palalo mong bait. Ang iba't munting malingin, dumi nila'y nababatid, bago'y ikaw ang marungis. Ang madla'y nawiwikan at pagbubulong-bulungan sa lihim nilang anuman. Kung magsulit at magtimbang, ikaw ang lalong mahalay. Ang lahat ay nakakata, dunong nam nagwika-wika. Walang hindi upasala, ang munting magkabihira, iyong ipinanglulura. Maghinahon at maglubag, loob nating matataas. Tayo'y tumulad kadimas, minsan siya'y tumawag, nagkamit ng patawad. Kristiyano'y samantalahin itong panahong magaling at yayang naghihintay rin. Si Jesus na po natin at tayo'y kakatuhaw-tuhanin. Sa dalawang palamara na kay Kristo'y napasama, sa krus ng pagkadipa, at ay hindi nga nagkaisa ang loob nilang dalawa. Yaong isang magnanakaw na si Hestas, ang pangalan ay siyang nanampalasa na yumakag na magtanan sa puong nahihirapan. Yamang ang iyong pabantog ay Mesiyas, kang tibubos, ang itong hunghang na loob, salvum factem et ipsum et nos, magkalag tayo sa krus. Nang marinig nga ni Dimas magnanakaw, na mapalad, yaong winika ni Hestas, kabuhungang pangungusap ay pinangu sa pangkagya at pinangusapang tikis ng mga wikang matuwid. Dapat kamta ng may bait na pagtutubo ang pilit, ito ang ipinagsulit. Salamat. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.
sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man. Tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ng mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hindi, nakamute ka. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi. Maranatha, vieni su noi, Spirito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang babasahin ko po yung mahaba. Okay lang po. Ilang. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?"
sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa. Anang babae, tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Pinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani.
Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nanampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyay at mapagpalang gabi po sa ating lahat.